Sa kabuuan, malinaw na ipinapakita ng mga pangyayari na ang labanan sa pagitan ng kapangyarihan at katotohanan ay umabot na sa sukdulan. Ang dahas na ipinairal ng mga nasa itaas upang patahimikin ang mamamayan ay lalo lamang nagpagising sa galit at tapang ng mga taong matagal nang inaapi. Sa bawat putok, bawat pagdakip, at bawat banta, mas lalong nabubunyag ang kabulukan ng sistemang pilit nilang pinanghahawakan. Si Tanggol ay hindi na lamang simbolo ng pagtakas, kundi mukha na ng katotohanang ayaw nilang tanggapin. Ang kanyang paninindigan ay nagbigay lakas sa marami upang maniwala na may pag-asa pang magbago ang takbo ng kanilang lungsod. Samantala, ang galit ni Santino at ang panganib na kinahaharap ni Punggay ay patunay na ang katotohanan ay may kapalit na sakripisyo, ngunit ito rin ang sandatang hindi kailanman kayang tuluyang patahimikin. Habang patuloy na gumuguho ang kontrol ng mga gerero, dumarami naman ang naglalakas loob na tumindig at ipaglaban ang tama. Ang mga lihim ay unti-unting lumalantad, at ang takot na dati sandata ng kapangyarihan ay nagsisimula ng mawalan ng bisa. Sa huli, malinaw na ang hinaharap ay hindi na maipipinta ng dahas at kasinungalingan. Ang nalalapit na desisyon ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang upo sa kapangyarihan, kundi kung anong uri ng lipunan ang mananaig. Katotohanan ba o kasinungalingan, hustisya ba o takot? Sa pagharap ng bawat isa sa kanilang konsensya, isang bagay ang tiyak, ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas at magwagi. Ito ang yugto kung saan sinusubok ang pagkatao ng bawat tauhan. Ang katahimikan ay napalitan ng paninindigan, at ang takot ay napuwersang umatras sa harap ng pagkakaisa. Sa pag-usad ng mga kaganapan, unti-unting nahuhubog ang bagong simula na binubuo ng tapang, pag-asa, at pananalig sa katarungan. Sa huli, ang boses ng mamamayan ang magiging tunay na hukom ng kasaysayan. Ito ang sandaling magtatakda ng wakas at simula ng pagbabago. Tunay.